isang pisong barya na milyon na raw ang halaga ngayon. What's up mga ka-Rich? At nandito na naman po ang inyong lingkod, Rich the Explorer. At sa ngayon po ay may share ako sa inyo about sa lumang pera o barya na milyon daw ang halaga o daang-daang libong piso. Kaya suriin po natin kung totoo po ba ito at kayo na po sana manghusga. Sige po, tingnan po natin. Yan na po ang aking mga lumang pera o barya na i-share ko po sa inyo. At magsisimula po tayo sa pinakabago hanggang sa pinakaluma. Ito po, sisimulan na po natin dito po sa 25 cents na ito. Yan po. Alamang po at malamang inabutan nyo po ito at 1998 lang po ito. 22 years na po ang nakakalipas nitong baryang ito. Yan po, 25 centimo, 1998. At sumunod po, ito po yung 1985 na Jose Rizal. Sa likod po, merong kalabaw. Piso po, Anoa Mindoresis. Yan po, ito po yung ginagamit po nung araw na pantouching ng mga kabataan. Uso po kasi nung araw yon nung ako'y bata pa. Yan po ginagamit namin pang touching sa kalye. At sumunod po ay ito pong 2 piso na Andres Bonifacio. 1990 po siya. Sa likod po ay Cocos Nocifera, yung puno ng buko. Ayan po. Naitabi ko lang po ito. At mahilig po talaga ako magtabi ng mga lumang barya. At baka po kasi pagdating na araw magkaroon po ng halaga ito. Susunod naman po ito pong 1989 ni Marcelo H. Del Pilar. Ito po yung 50 cents. 50 centimo. Ayan po. Hindi ko mabasa kung ano po yung nakalagay doon na scientific name na Pithecope Haga Jeperi. Yan po ang agila na nasa likod ng 50 centavo. 1989 po ni Marcelo H. Del Pilar. At sunod po natin tong 25 cents na ito. 1984 po siya, 1 luna. At may paru-paro po sa likod. Ayan po, mayroon din pong scientific name. At isunod naman po natin ito pong 5 centimo na ito. Ayan po, 5 centimos. Melchora Aquino. Nung araw po, nakakabili po ako sa halaga nito na yung mga bubble gum po na candy. Yung bubble gum na kulay pula. 5 cents po isa noon nung maliit po ako. Naalala ko po yon, 1982. Kapanahonan ko po ito nung bata po ako. Ayan, same din po ito. Ito po, same. Pero yung taon lang po nagbago. 1981 po ito. At sunod po natin itong 10 cents. Ayan, 10 sentimo. Francisco Balagtas. Tignan po natin ang taon. 1982. Ayan po ang bagong lipunan. Republika ng Pilipinas. Ay, pare-pareho lang po siya. Pero yung pinagbago lang po yung taon. Ito po ay 1980. Malabo po. 1980 po siya. Ay, 1977 po. Sorry po. 1977. Ito po ay 1982. 1982 po. Same money pa rin po. Ayan. Ito po, same pa rin po. Ni Francisco Balagtas, 10 cents. But ito po ay 1980. Ang bagong lipunan. 1980 po ito. At next po natin itong 1 centimo. Sila pula po yung tao ang naka-drawing po dito. At 1982 po. Sila pula po. Napakagaang po. Ayan. 1982. Sunod po natin. Ito pong 25 cents ni 1 luna. Ayan po. 1979 po ito. Kaya baka hindi pa po ako pinapanganak nang lumabas itong
barya na ito. 1 Luna. Next po natin itong palumana po tayo. 5 sentimo po ito. 5 cents, Melchor Aquino. Pero mas luma po ito. Ito po ay 1972. Ayan po. 1972 po siya. 5 cents, Melchor Aquino. At ito na po tayo sa Mahiwagang Piso. Ito pong piso na to ay naging viral. Lagi po itong pinapakita sa isang sikat na TV program na ito po daw, ang halaga po daw nito ay 1,000. Yan po ay 1972. Depende po yun sa taon po yata, hindi ko po alam. At nakikita ko lang po kung 1972, 73 or 74. Yan po, piso. Malaki po siya, medyo mabigat. 1972. Same din po ito. But ito po ay ba't baliktad po yata? Yan po siya, oh. Pagdating dyan, nakabaligtad yung Republika ng Pilipinas na logo. 1974, Bangko Sentral. Yan po ang malaking piso. Magkano po kaya ang halaga niyan kung ating ibebenta? At sumunod po ay sandali po. Ayan po, 10 cents po. Si Francisco Balagtas pa rin po. Medyo luma na po siya. 60s na po yan. 1969. Yan po, 1969. Si Francisco Balagtas na 10 cents. 10 sentimo. Same pa rin po. Medyo luma na po ito. Ito po ay 1967. 1967, but itong isa is 1969. Okay po. Medyo luma na po ito. Iba na po itsura niya. 1967 po. Ayan. Nabutan po yan ng mga ating mga lolo. Panahonan po nila yan. Ito naman po, 25 cents ni 1 Luna. Ay, sorry po. Ni 25 cents ni 1 Luna. Sa likod po ay 1967. Ayan po. Republika ng Pilipinas. At isunod po natin itong medyo nananansuna. 1 centavo, 1963. Ayan po. Medyo hindi na po makita dahil po sa kalumaan. Ayan po. Para po siyang tanso lang eh. Gawa sa tanso, 1963. Hindi na po makita yung 1963. Ayan po. 1963. Ayan po, kitang-kita. 1 centavo, 1963. Ayan po, dami na po siguro mabili ng mga panahon na yan. At susunod na po natin, medyo na po tayo, bago po ang luma. Tayo po ay dadako na sa papel muna. Dito po tayo sa 2 pesos na ito, 2 piso. Ayan po, ang tao po si Jose Rizal. Ang likod po niya, ayan po, 2 piso. Ang noon pong pahayag ng kasarinlan ng Pilipinas. Ayan po. Inabutan ko po ito. Ito po yung elementary ako. Lagi pong binibigay sa akin ng mga ninong ko ng Pasko. At yan po, 5 piso. Si Ferdinand Marcos po yung presidente. Ito po, inabutan ko rin po. Inabutan ko po yan ng 80s. Binibigay po ng mga pinamamaskuhan ko. Ayan, naalala ko yan. Okay, masayang-masaya pag nakaka-receive ng ganyan. After po kasi nito, si Emilio Aguinaldo na yung pumalit na 5 piso noong 90s. Ito naman po, pisong papel. At ito po, hindi ko na po inabutan. Hindi ko na po maalala kung mayroon po ito. Ayan po, binigay lang po sa akin ito nung matanda. Dito po. Ayan, piso. Magkano po kayang halaga nito sa ngayon? Ayan po. Tayo po dadako na dito sa medyo luma-luma na. Ayan. Central Bank of the Philippines. Diosdado Macapagal po ang presidente. At si Andres Bonifacio at si Emilio Jacinto ang nasa harap. At ayan po, kartilya ng Katipunan, 20 pesos. Siguro po noong mga panahon na yun, makakabili ka na po siguro ng kabang-kabang bigas nito sa 20 pesos na to. Ayan, 1961 po yan to 1965 nanungkulan ng ating presidenteng Diosdado Macapagal. At surod po naman po natin bago po itong ibang papel. Dito ba po tayo sa baryang ito. Ayan po. Ito po ay
5 centavos. Ayan po, kakaiba po siya. Mabigat po siya. 5 cents po pero mabigat po. Ang nasa likod po niya ay United States of America 1945. Ayan po, 1945 po. Paluma na po tayo ng paluma. 1945. Under po ng Amerika pa itong pera na to. Taan po. At magsisimula na po tayo sa panahon ng Hapon. Ito po yung mga Japanese money. Yung Japanese puppet money ang tawag po nila eh. Ayan po, 10 pesos. The Japanese government. Ayan po. Tagal ko po na itabi yan. Binigay lang po din sa akin yan. Ito po, 5 pesos naman po. Ayun po, meron pong nasa luneta po ang logo niya. Ayan na, luneta po yan. The Japanese government, 5 pesos. At ganun pa rin po. Ito po ay 1 pesos. Medyo lumang-luma na po. At meron pa po dugo-dugo. Sa dami po siguro nakahawak niya noong unang panahon. Ayan po. Bago po tayo lumipat, dito naman po tayo sa papel pa rin po. Dito po sa 5 centavos po noong 1942. Ayan po, 5 cents, 1942. Siguro po at that time, 1942, napakarami ka na po mabibili po nito sa 5 cents, kahit 5 cents lang. Ayan po, yung papel po niya para pong napakanipis po. Iba pong klase ang papel nung araw. Napaka-simpleng papel lang po. Ayan po. 1942. Ito na po ang susunod. Ito pong the Commonwealth of the Philippines. 2 pesos naman po ito. Ito po ang tao, si Manuel Quezon. January 20, 1942. Ayan po. Kitang-kita nyo po. 2 pesos. Ayan po. Ang ganda po ng pera ng araw. Napaka-simple at mayroong Negros Occidental, United States of America na nasa loob. Ayan po, provincial. Sino po yung mga yan? Ayan. Dadako naman po tayo sa mga barya ng mga luma. Ayan po. Yung pong babaeng Pilipina na mayroong Mayon Volcano, 20 centavos. Pat nasa likod po ay 1908. Tagal na po nitong perang to. Mahal-mahal na po siguro nito. Alam ko po, medyo may halaga na po ito. At yan po. At same pa rin po, 20 centavos. Ayan, United States of America, 1907 naman po ito. 20 centavos, 20 cents. Yan, siguro po ng mga panahon na yan, ng ating mga lolo't lola, hinahawakan po nila itong mga pera na to. Naman po, 50 centavos. Ayan po ang babaeng Pilipina na mayroong hawak na, ano ba yun? Pang magic. Ayan, na mayroong Mayon Volcano sa likod. At ito po ay 1917. Ayan po, United States of America. Sarap sariwaan po, no? Mga panahon na yan. Pero po, ang pera po nun, gawa sa pilak. Talagang silver, purong silver po. Nakit po. Mayroon po talaga siyang halaga. At, ayan na po. Ganda mong pagmasdan. At ang pinaka-last na po natin, ang tinagurian nilang tinatawag na King of Philippine Peso. Yan po yan, 1 peso Pilipinas. Meron pong sabi sa isang TV program na milyon po daw ang halaga nung pag 1906 yung nasa likod. Pero po ito ay 1908 at hindi na po inabot. Ito po, 1908 po siya, United States of America. Ganda po ng pagkakagawa dahil po iba po yung kulay niya dahil silver po siya. Yung 1906 po na yun, sabi sa isang TV program na 200 pieces lang po daw yung lumabas. Kasi po, nagmahal yung value ng silver nung araw, kaya po binawi ng Amerika lahat nung nirelease na parya nung 1906. Kaya yung natitirang 200 pieces, yun po yung nag-spread sa buong mundo. Sa Pilipinas, yun po yung mayroong halaga na 1 million ang isa o $40,000 US. Ang swerte po ng mga nakahawak nung nakakuha ngayon. Pero po itong akin, 1908, hindi po natin alam kung magkano po yung halaga. At kayo na po sana ang bahala kung saan po pwedeng itanong ito, kung magkano po kayang bibili nito. Noong 1908, United States of America. Ayan po. At naitabi ko po ito ng mahabang panahon. Ito pong mga Japanese money po nito ay pare-pareho lang po. Kaya hindi ko na po sinabi. At yan po, natatapos na po. Ayan.
dito na po natatapos ang ating pagde-demo at maraming salamat po sa inyong panonood sa mga lumang pera na ito at na-share ko po na maganda. Sige po, good luck po, maraming salamat.